Gising na iho. Malilate ka na sa pagpasok mo. Handa na ang almusal mo. Inayos ko na rin ang mga gamit mo. Babago na po ako, Nay. Maupo ka na dito sa lamesa. Heto na rin ang gatas mo. Nay, may meeting nga po pala mamaya. Anong oras ba yon, anak? Mamaya daw pong 3:00 ng hapon. Naku anak, alanganin yung oras ng meeting. Si Aling Mildred na lang ang papupuntahin ko ha. Sige po, Nay. Ang importante naman po may a-attend para sa akin. Pasensya ka na anak ha. Kailangan kasing kumayod ng nanay eh. Ang laki na ng pagkukulang ko sa'yo. Naiintindihan ko naman po kayo. Alam ko po na para sa kinabukasan ko kaya kayo naghahanap buhay. Ang bait talaga ng anak ko. Sige na, kumain ka na. Mag-iinit lang ako ng tubig na pampaligo mo. Sabayan niyo na po ako, Nay. Kahit sa almusal makasama ko po kayo. Sige, halika na. Kumain na tayo. Kami na lang ng anak ko ang magkasama sa lumang bahay ng mga magulang ko. 2 taon pa lang si Elvan noon. Nang maghiwalay kami ng tatay niya. Nakasalukuyan ng may sariling pamilya. Mula noon sa anak ko na lang umikot ang mundo ko. Para matugunan ang pangangailangan namin mag-ina. Sa umaga'y nagtitinda ako ng mga kakanin sa palengke. Sa hapon naman naglalako ako ng gulay na galing din sa palengke. Mura na lang yun ibinibigay sa akin ng may-ari ng pwesto sa palengke. Kesa naman mabulok, ipinapalako na lang nila yun sa akin. Madalas sa malapit na subdivision sa amin ko yun inaalok, na agad namang nauubos. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malaya na tapos na palang kumain si Elvan. Mainit na rin ang tubig na pampaligo niya. Nay, bakit kailangan pa akong ihatid at sunduin ni Aling Mildred? Pwede naman po akong maglakad Ang lapit lang naman po ng paaralan namin Hindi maaari anak. Masyadong delikado kasi kung hahayaan kitang maglakad mag-isa. Masyadong mabibilis ang mga sasakyan sa highway. Mag-iingat naman po ako, Nay. Tsaka po, sayang ang binabayad niyo kay Aling Mildred sa paghatid sundo sa akin. Ayos lang yun anak. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa'yo. Lahat gagawin ni nanay para sa ikabubuti mo. Okay po. Mahal ko po kayo, Nanay. Mahal na mahal din kita, anak. Wala na akong mahihiling pa sa buhay. Dahil kinumpleto na ng anak ko ang kaligayahan ko. Ilang sandali pa, dumating na rin si Aling Mildred. Nagtaka pa ito dahil tanghali na at nasa bahay pa ako. Nasanay na kasi ito na maaga akong umaalis para magtungo ng palengke. Inasikaso ko po muna kasi si Evan at ang mga kailangan niya. Gusto ko rin na kahit gaano ako kaabala sa pagtatrabaho may oras pa akong nailalaan sa kanya. Napakaswerte talaga sa'yo ng anak mo. Bihira na sa isang ina na lahat gagawin para sa anak. Si Evan na lang po ang dahilan kung bakit ko gustong mabuhay. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala akong ibang hiling kundi ang kaligayahan niyong mag-ina. Sana dumating ang panahon na hindi puro hirap ang maranasan ninyo. Pagkatapos kong magbilin kay Elvan at bigyan ng kape si Aling Mildred, nagmamadali na akong umalis. Mabuti na lang kahit tanghali na. Marami pa ring tao ng araw na yun. Nagtaka pa ang kinukuhanan ko ng mga paninda kung bakit ako tinanghali. Naunawaan naman ako ng may edad ng babae dahil katulad ko. Mag-isa rin itong itinaguyod ng mga anak noon. Nakailang balik pa ako kay Aling Auring para kumuha ng panindang kakanin. Nung hapon naman, pinuntahan ko ang mga pwesto na nagbibigay sa akin ng murang gulay. Para ilako ko naman sa hapon hanggang gabi. Sa isang subdivision na malapit sa amin ako naglalako. Doon din nakatira ang dati kong asawa at bago niyang pamilya. Sa pagkakaalam ko sa dulo na ng subdivision na yun sila nakatira. Para hindi kami magkita, hindi na lang ako gumagawi sa banda roon. Meron naman akong mga suki kaya mabilis maubos ang mga paninda ko. Gaya na mag-inang madalas bumili sa akin.
Maliban sa katabi nitong babae na dating OFW na mata pobre. Ikaw na naman. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag ka dito magtitinda ng gulay? Gabing-gabi na naglalako ka pa. Hindi mo ba alam nakakaabala ka sa pamamahinga ng mga tao rito? Pasensya na po kayo. Naghahanap buhay lang naman po ako. Ang paghahanap buhay ay ginagawa sa araw, hindi sa gabi. Hindi ko naman po kayo inaalok. Itong kapitbahay niyo po ang suki ko. Kahit na. May permiso ka ba na magtinda dito, ha? Pinayagan naman po akong magtinda ng gwardya dito. Kaano-ano mo ba yung gwardya dyan sa gate? At mukhang malakas ka yata. Wala po. Maayos lang akong nakiusap. Kakausapin ko ang gwardya na yon para hindi ka na makapasok ulit dito. Marami na nagrereklamo na nakakaabala ka na. Sa totoo lang po, bukod tanging kayo lang naman po ang nagsasabi na nakakaabala ko. Aba, pinalalabas mo bang nagsisinungaling ako, ha? Hindi naman po. Aalis na lang po ako. Pasensya na po kayo ulit. Huwag ka nang makabalik-balik dito! Tinapunan pa ako na matalim na tingin ng babae na ang pangalan ay Aling Virgie. Tinawag naman ako na mabait nitong kapitbahay. Sinabihan ako na wag ko na lang daw pansinin. At ganun na daw talaga ang ugali nito. Bumalik pa rin daw ako doon para magtinda. Sila na lang daw ang bahala kung sakaling kausapin ni Aling Virgie ang mga gwardya sa gate. Bago ko umuwi, pinaubos ko muna ang mga paninda kong gulay. Pagdating naman sa bahay, nakasaing na ang anak ko. Bumili na lang din ako ng ihaw-ihaw sa may kanto na papasok sa amin. Kumusta ang buong araw mo sa eskwelahan? Ayos lang po. Bakit nakanguso ka dyan? Paano po kasi? Si Alexa, nambubuli na naman sa akin. Ano naman ang sinabi ng kaklase mong yun? Sabi po niya mahirap lang tayo. At kayo po, tindera lang. Ano naman? Talagang mahirap lang naman tayo. Ikinakahiya mo ba ang pagiging tindera ko? Hindi po, Nay. Kahit kailan po, hindi ko magagawa na ikahiya kayo. Ayaw ko lang po sa gusto niyang mangyari. Ano ba ang gusto niya mangyari? May iba pa siyang sinabi? Ang gusto niya po mangyari, dahil mahirap lang tayo, yuyukod at nagiging sunod-sunuran ako sa kanya na parang alipin niya. Ano? Sinabi niya yon? Opo, Nay. Kapag po ba mahirap, kailangan maging sunod-sunuran lang tayo sa mga mayayaman. Hindi, anak. Walang karapatan ng kahit na sino para magpasunod ng mga kaklase niya. Mayaman ba talaga ang kaklase mong yun? Ano ba ang trabaho ng mga magulang? Hindi ko po alam, Nay. Pero sabi ng iba kong kaklase, nakabenta daw po ang pamilya niya ng lupa, kaya marami silang pera. Dati din daw pong nagtatrabaho sa ibang bansa ang lola niya. Hindi naman porke nakabenta lang lupa mayaman na agad. Kinakausap pa niya ang mga kaklase namin na huwag daw akong kaibiganin. Ay, hayaan mo na lang siya at ang mga kaklase mo nakampi sa kanya. Nakakainis lang po kasi, Nay. Akala mo kung sinong Disney princess. Ang pangit naman niya. Anak, masama ang nagsasalita ng ganyan. Walang taong pangit. Sorry po, Nay. Nakakapikon na po kasi. Basta hindi ka nila sinasaktan. Huwag mo nalang pansinin, ha? Opo, Nay. Kahit wala na akong kaibigan sa eskwelahan, ayos lang. Basta wag lang akong maging sunod-sunuran sa Disney princess na Alexa na yon. Araw ng Sabado. Kapag ganung walang pasok sa eskwelahan, naiiwan lang mag-isa ang anak ko. Mabait naman siya at hindi lumalabas ng bahay. Ang ginagawa ko para maaga akong makauwi, hindi na lang ako naglalako ng gulay sa gabi. Gusto ko rin kasi na may banding kami mag-ina para maramdaman niya na higit siyang mahalaga kaysa sa kumita ko ng pera. Minsan nagkukwentuhan kami ni Aling Mildred sa labas ng bahay niya. Magkapit bahay lang kasi kami nito. At kasalukuyan naglalaro naman si Elvan kasama ng ibang mga bata. Hindi ba hinahanap ni Elvan ang ama niya?
Minsan po, pero pinaliwanag ko po sa kanya ang sitwasyon namin ng tatay niya. Nakita ko nga sila mag-asawa eh. Minsan hindi ko maiwasan na maawa para kay Elvan. Kasi ba naman, nagagawa ng asawa mo na magsaya kasama ng bago niyang pamilya. Samantalang kayo ni Elvan nagtitiis lang sa kung anong meron. Nagbibigay naman po si Samuel ng pera. Sa tingin ko po, sapat na yon. Sana naman magkaroon siya ng panahon sa anak ninyo. Ang totoo po niyan, ako na mismo nagsabi na layuan na niya kami. Kaysa naman po na araw-araw na lang akong guluhin ng pamilya niya. Ibang klase rin talaga yung pamilya ng asawa mo, no? Mabait naman si Samuel, pero yung mga magulang niya asal hayop. Kahit man lang sana tanggapin nila ang apo nila. Hindi man lang sila magpakita ng amor sa bata. Sa akin po sila galit. Nadamay na lamang si Elvan. Mabuti na nga rin siguro na hindi ka napabilang sa pamilya nila. Sadya naman talagang matapobre ang mga biyanan mo. Malaki nga pong pasasalamat ko sa inyo. Dahil nandyan kayo palagi. Kahit papano po, may katuwang ako. Kaibigan ko ang nanay mo noong nabubuhay pa. Kaya hindi ko na kayo itinuturing na iba. Tsaka malaking tulong din sa akin ang perang ibinabayad mo sa paghahatid sundo ko kay Elvan sa eskwelahan. Nang sumapit ang araw ng Lunes, balik gawain na naman ako. Inayos ko lang ang uniforme ni Elvan at almusal nito at saka na ako nagpaalam. Maaga naman pumunta sa bahay si Aling Mildred para masamahan ang anak ko. Sinabihan ko lang ang matandang babae na kailangan maaga si Elvan sa eskwelahan dahil sa may bisita sila. Nang hapon naman nagtinda ulit ako sa may subdivision na malapit sa amin. Ginabi na ako dahil sa kagustuhan kong maubos ang dala kong mga gulay. Habang pauwi, nakasalubong ko si Samuel, sakay ng kotse nito. Bukas ang bintana sa tapat nito kaya namukhaan ko siya. Kasama rin niya ang bagong kinakasama. Baka sa mukha nito ang gulat. Agad naman akong yumuko at naglakad palayo hanggang makauwi. Nay, hindi po ako papasok bukas. Bakit naman? Kasi po, kailangan daw naroon ng mga magulang. Di ba abala naman kayo? Tapos wala naman akong tatay. Hindi muna ako magtatrabaho bukas para masamahan kita. Talaga po, Nay? Paano po wala po akong tatay? Di ako pa rin ang magiging tatay mo. Hindi naman kailangan kumpleto ang magulang para masabi na pamilya. Kaya kahit dalawa lang tayo, pamilya pa rin tayo. Kinabukasan maaga kaming gumayak. May parada din kasi sa umaga bago simulan ng program sa araw na yon. Nagdala rin kami ng pagkain para sa tanghalian. Hanggang hapon kasi ang family day. May mga inihanda ring mga palaro para sa mga estudyante at mga magulang. Bago magtanghalian, hinayaan ko muna na makipaglaro si Elvan sa mga kaklase nito. Naroon din si Aling Mildred. Sinamahan kasi nito ang apo at manugang. Habang abala kami sa pagkukwentuhan, nakarinig kami ng komosyon sa di kalayuan. Paglingon namin na aktuhan kong sinugod ng isang babae si Elvan at saka itinulak. Napatakbo naman ako at dinaluhan ng anak ko. Naiiyak na lamang na napayakap sa akin si Elvan. Ang batang babae naman, napatakbo sa nanay nito sa di kalayuan. Nay, gusto ko lang naman pong makapaglaro sa mga kaklase namin. Pinagbabawalan ako ni Alexa. Tahan na. Halika na lang doon. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo, ha? Ang salbahe niya talaga sa akin. Hayaan mo na. Babantayan na lang kita para hindi kanya malapitan. Sinulyapan ko muna ang batang babae na masama pa rin ang tingin sa anak ko. Tila hindi marunong matakot dahil kahit nakatingin ako, wala itong pakialam. Inilayo ko na lang ang anak ko. Sa ilalim ng puno ng akasya kami pumwesto. Naglatag lang ako ng sapin
At saka inilagay na ang mga baon naming pagkain. Doon na rin pumwesto sina Aling Mildred. Nang matapos kaming kumain, hinayaan ko muna maglaro si Elvan at ang apo ni Aling Mildred. Pero nakasunod pa rin ako ng tingin. Namataan ko kasi sa di kalayuan si Alexa. Tila naghihintay lang ng pagkakataon para masugod na naman ang anak ko. Napansin ko na hindi ka nakakain ng maayos. Dahil ba sa nangyari kanina? Sa totoo lang po, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kanina. Yung bata po kasing yun laging binubuli si Elvan. Kung ano-anong sinasabi niya sa anak ko. Kilala ko ang batang yun. Maraming ang nanay ang naiinis doon dahil sa ugali. Bata pa lang dominante at mapagmataas na. Kung papatulan naman kasi, malamang ikaw pa ang mapasama at sabihin na aapi ka ng bata. Kaya lang po bilang ina, nasasaktan din ako sa ginagawa niya sa anak ko. Nauunawaan naman kita. Kaya lang kahit naman isumbong mo sa teacher o kaya sa principal ng paaralan na to, hindi ka rin pakikinggan. Malakas ang kapit ng pamilya nila. Palibhasa ka mag-anak nila Ano po kaya ang maganda kong gawin? Paiwasin mo na lang si Elvan. 1 taon na lang naman mahigit Magtatapos na siya ng elementary. Tsak na hindi na sila magiging magkaklase. Alanganin na rin kasi kung ililipat ko pa ng ibang eskwelahan. Ganun na nga. Tsaka malayo ang sunod na paaralan dito sa atin. Gusto ko rin sanang kausapin ng nanay ng bata. Imposible namang hindi niya nakita yung nangyari kanina. Wala rin namang magagawa ang babaeng yun. Sunod-sunuran lang sa asawa at mga biyenan. Pero mabait ang babaeng yun. Di lang niya kaya ang anak. Naturingan pa namang siyang nanay. Kung hindi naman niya kayang suwetuhin ang anak. Kahit hindi pa tapos ang programa, niyaya ko na si Elvan na umuwi na kami. Sumabay na rin sa amin sina Aling Mildred. Nadaanan pa namin si Alexa. Matalim pa nitong tinitigan ng anak ko. Tumikim ako para mabaling sa akin ng pansin niya. Nang mapatingin ito sa akin, tinitigan ko siya. Bigla naman naging maamo ang mukha niya at bumakas din na matinding takot. Narinig ko pa nang magsumbong ito sa nanay at sinabing nakakita ng multo. Lihim naman akong natatawa sa nangyari. Pagdating sa bahay, masinsinan kong kinausap ang anak ko. Anak, hanggat maaari, iwasan mo na si Alexa, ha? Ganoon na nga pong ginagawa ko, Nay. Kaya lang, tuwing nakikita niya ako na nakikipaglaro sa ibang bata, siya tong lumalapit sa akin para awayin ako. Anong sabi ng teacher ninyo? Mabait naman po ang teacher namin. Pinapaupo na lang po niya ako malapit sa kanya. Kahit pala teacher nyo nangingilag sa batang yon. Hindi bale anak. Malapit na rin naman kayo matapos sa elementary. Hindi na kayo makikita nun. Paano po kung sa isang eskwelahan pa rin kami papasok? Kapag nangyari yon, hahanap tayo ng ibang paaralan. Talaga po, Nay? Oo anak, ayoko naman kasing maapektuhan ang pag-aaral mo nang dahil sa kanya. Kaya konting tiis pa, ha? Nakangiti pang tumango ang anak ko. Ginulo ko pa ang buhok niya bago mahigpit na niyakap. Nang gabing yun nanood muna kami ng TV. Nagluto rin ako ng popcorn na pareho naming paborito. Nagtataka pa ako kung bakit sobrang lambing ng anak ko ngayon. Magkatabi pa kami natulog. Nagsabi kasi ito na gusto kong makatabi. Kinabukasan maaga ako nagluto ng almusal. Ginising ko na rin si Elvan para makakain na. Ilang sandali pa, dumating na rin si Aling Mildred. Pagkatapos kong pagbilinan si Elvan, mabilis na rin ako umalis para pumunta ng palengke. Nang araw na yun hindi maganda ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Kaya sinabihan na lang ako ni Aling Auring na ipagpaliban ko na lang ang pagtitinda ko ng gulay. Habang nakahiga sa sofa, dumating naman sina Aling Mildred at si Elvan.
Nagmano naman sa akin ng anak ko. Ang init niyo po. Kaya pala maaga kang umuwi ngayon. Uminom ka na ba ng gamot? Opo, nakainom na po ako kanina. Uso nga yata ang trangkaso ngayon Yung manugang ko kasi, kahapon pa nilalagnat. Mabuti nga hindi nahahawa ang mga apo ko. Gawa po siguro nung nakaraan ay ang init tapos bigla na namang lumamig ang panahon. Kaya mo bang kumilos dito sa bahay? Kaya ko naman po. Tsaka, marunong naman po magsaing si Elvan. Kanin na lang ang lutuin mo, Elvan. Ako na ang bibili ng ulam nyo mamaya para hindi na kayo magluto. Bibili rin kasi ko mamaya sa may kanto. Sige po, Aling Mildred. Maraming salamat po. Naku, wala yun. Sino pa ba ang magdadamayan kundi tayo-tayo lang din ng mga pobre? O paano? Babalik na lang ako mamaya, ha? Nang lumabas ng bahay si Aling Mildred, inayos ko naman ang pagkakahiga ko sa sofa. Si Elvan naman ay inutusan ko na magbihis ng pambahay. Naramdaman ko naman ang pagtabi nito sa akin. Kahit nakapikit ako. Hilong-hilo talaga ako kahit nakahiga lang ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Pero pagising ko, magaan na ang pakiramdam ko. Pero parang nilalagnat pa rin ako. Mabuti po, gising na kayo. Nandito na po yung ulam natin. Nagdala rin po ng gamot si Aling Mildred. Inumin niyo daw po yan pagkatapos ninyong kumain. Sige anak, maghahain ka na para makakain na tayo. Medyo nahihilo pa kasi ako. At pakiramdam ko, kulang ako sa tulog Sige po, Nay. Teka lang po at maghahain na ako. Sinigang ang biniling ulam ni Aling Mildred para sa amin. Dahil wala pa akong ganang kumain, konti lang ang nakain ko. Ang importante naman malamnan ng tiyan ko bago ko uminom ng gamot. Sa sala na rin ako natulog para hindi mahawa si Elvan sa akin. Kinabukasan lalong lumala ang lagnat ko. Nanghihinayang man sa araw na nasayang. Wala akong pagpipilian kundi tumigil muna ng ilang araw sa bahay. Isang umaga kaalis lang nun ni Elvan. Nang isang bisitang hindi ko inaasahan na dadalaw sa akin. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang sanang dalawin ang anak ko. At saka para na rin makausap ka. Wala siya dito. Nasa eskwelahan pa. Ganun ba? May dala nga pala akong pasalubong sa kanya. Salamat. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. Tsaka, bakit ka ba nagpunta ba dito? Baka pwede namang tumuloy muna. Medyo nakakangawit din kasi na tumayo dito sa labas Sige, pumasok ka muna. Maupo ka. Pasensya na kung magulo ang bahay. Kahapon pa kasi ako hindi nakakapaglinis dahil masama ang pakiramdam ko. Kaya pala maputla ang itsura mo. Uso daw ngayon ang trangkaso Oo nga daw. Pwede bang sabihin mo na ang sadya mo? Gusto ko na kasi magpahinga Ito naman kung papayag ka lang naman. Nag-usap na rin kasi kami ng kinakasama ko At pumayag naman siya. Pwede ba? Ayoko ng paligoy-ligoy. Diretsahin mo na ako. Gusto ko sanang kunin si Elvan. Ako na lang bahala magpaaral sa kanya. Mas mabibigyan ko siya ng magandang buhay. Anong sinabi mo? Yan ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Para kunin ang anak ko? Ang kapal naman ng mukha mo. Pakinggan mo muna ako. Mas magiging maayos ang buhay sa akin ni Elvan. Wala akong pakialam. Akin lang si Elvan. Akin lang ang anak ko. Ako lang ang may karapatan sa kanya. Huwag ka namang magalit. Gaya nga ng sabi ko, kung papayag ka lang naman. Pwes, hindi ako papayag. Magkakamatayan muna tayo bago mong makuha ang anak ko. Wala naman akong balak na pwersahin ka na bigay sa akin si Elvan Pero sana pag-isipan mo pa rin. Hindi ko kailangang pag-isipan ang inaalok mo. Umalis ka na! Dalhin mo na rin mga pasalubong mo. Kung talagang mahal mo si Elvan, hindi mo hahayaan na maranasan niya ang ganitong buhay. Kailanman, hindi ganitong buhay ang gusto kong iparanas sa anak ko. Walang ina na gustong maghirap ang anak. Alam ko, malaking pagkukulang ko sa anak natin.
Pero gusto kong bumawi. Kaya sana pag-isipan mong inaalok ko. Kaya nga lahat ginagawa ko para sa kanya. Kulang na lang, gawin kong araw ang gabi. Tapos, heto ka. Pupunta dito para kunin ang anak ko. Crisanta, alam natin na hindi sapat ang mga yan para gumanda ang buhay ni Elvan sa piling mo. Sino kaya ang may kasalanan kung bakit nasa ganito kaming kalagayan, ha? Huwag na natin balikan ang nakaraan. Tapos na yun eh. Nagkasundo na tayo, hindi ba? Ikaw naman ang may gusto na lumayo. Nasabi mo na siguro ang mga gusto mong sabihin. Makakaalis ka na. Napahagulgol na lang ako ng iyak na makaalis si Samuel. Hindi pa man nangyayari. Natatakot ako na baka dumating na ang araw na yun. Na baka mapilitan akong ibigay si Elvan. Naabutan ako ni Aling Mildred na umiiyak. Agad siyang lumapit at hinawakan pa ang aking noo. May sinat ka pa. Meron bang masakit sa'yo? Wala naman po. Bakit ka umiiyak? Nandito po si Samuel kanina. Ha? Ano daw kailangan niya? Bakit siya nagpunta rito? Gusto niyang kunin si Elvan. Mas magiging maayos daw ang buhay ng anak ko sa piling niya. O siya, tumahan ka na. Makakasama sa'yo yan eh. Tsaka hindi niya yun magagawa. Kaya alam po, totoo naman ang sinasabi niya. Mas mabibigyan niya ng magandang buhay ang anak ko. Alam ko, hindi mo kakayanin na kunin niya sa'yo si Elvan. Hindi po talaga. Ikamamatay ko kapag nawala ang anak ko. Kaya ipaglaban mo ang karapatan mo sa anak mo. Alam ko naman na ikaw din ang pipiliin ni Elvan. Hindi ko lang po maiwasan ang matakot. Alisin mo ang takot dyan sa puso mo. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng anak mo. Alam mo ba tuwing magkasama kami ni Elvan, wala na siyang bukang bibig kundi ang makatapos ng pag-aaral para daw hindi ka na magtitinda. Marami siyang plano sa inyong mag-ina. Ikaw ang inspirasyon niya kung bakit gusto niyang makatapos ng pag-aaral. Kahit hindi pa mabuti ang pakiramdam ko, bumalik na ako sa pagtitinda ng mga kakanin. Lalo lang kasi kung mag-iisip kapag nasa bahay ako. Nung bandang hapon naman, kinuha ko na rin ang mga gulay na ititinda. Pagdating sa gate ng subdivision, binati pa ako ng 2 gwardya doon. At tinanong kung bakit ang tagal kong hindi nagtinda. Sinabi ko na lang na nagkasakit ako. Bago pa ako makarating sa bahay ng suki ko, may mga bumili na rin sa akin. Sa bahay ng dating OFW na si Aling Virgie, nakita kong lumabas doon ang kaklase ng anak ko na si Alexa. Sandali ako natigilan noon. Hinintay ko rin munang makaalis ang bata kasama ang mga magulang nito bago ko lumapit sa bahay ng suki ko. Sila ang nagsabi na apo ni Aling Virgie ang batang babae. May nakarating daw sa kanilang balita na doon natitira ang mag-anak para may makasama si Aling Virgie. Pagdating sa bahay, pagod ang pakiramdam ko. Mabuti na lang may sinaing na. Bumili na lang ako ulit ng ulam sa kanto. Alam mo ba anak, nakita ko kanina si Alexa. Diyan na pala siya titira sa may Heritage Village. Talaga po? Ay, bakit kaya dyan pa siya titira? Taga dyan kasi ang lola niya. Yusuki kong mabait na mag-ina ang nagkwento sa akin. Kaya ako naman sinabi sa'yo, baka magulat ka kapag nakita mo siya malapit dito sa atin. Hindi na lang po ako masyadong maglalabas ng bahay para hindi ko siya makita. Pwede ka namang lumabas. Pero huwag kang lalayo dito sa atin. Tsaka, hindi naman siguro yun gagawin dito sa atin. Nang sumunod na araw, naging bisita ko ulit si Samuel. Nagkataon naman na walang pasok sa paaralan. Kaya nagkita ang mag-ama. Bantulot pang nagmana si Elvan sa ama. At saka inabot ang mga dala nitong pasalubong. Sandali rin nag-usap ang mga to. Natipid naman sumasagot si Elvan. Nang mapansin ko na tila naiilang na ang anak ko sa pakikiharap sa kanyang ama,
Pinapunta ko muna siya sa bahay ni Aling Mildred. Bakit parang iba ang pakikirap sa akin ni Elvan? Nagtataka ka pa? Kailan ka ba niya huling nakita? 6 na buwan nang nakakalipas at wala pang kalahating oras kayo magkasama. Bago yon, madalang pa sa patak ng ulan kayo magkita. Tapos ngayon, umaasa ka na mainit kang sasalubungin ng anak ko. Oo nga, tama ka. Akala ko kasi magiging masaya siya kapag nakita niya ako. Ano naman ba kasi ang ginagawa mo dito? Gusto ko lang naman makita si Elvan eh. Alam ko malaking galit mo sa akin dahil sa ginagawa kong pagpapabaya sa kanya. Ngayon mo lang naisip yan? Pinaabot mo pa talaga ng ilang taon. Kaya nga gusto kong bumawi eh. Bigyan mo naman sana ako ng pagkakataon. Sa pamamagitan ng ano? Ang kuhanin siya sa piling ko? Ha? Hindi ko naman siya ilalayo sa iyo eh. Sabi mo lang yan. Pero, kilala kita at ang pamilya mo. Pwede ka namang tumulong na hindi kailangan na kunin pa sa akin ang anak ko. Gusto kasi ng mga magulang ko na makasama rin nila ang apo nila. Hose, kailan pa nahilig sa bata ang mga magulang mo, ha? Kung dati nga, halos hindi nila matignan ang apo nila. Ngayon pa kaya? Napagtanto kasi nila na tumatanda na sila. Yung pala. Gusto nila maghugas ng kamay at magkunwaring mababait na lolo't lola bago dumating ang huling sandali nila. Pwes, hindi ko hahayaan na makalapit sila sa anak ko. Huwag mo naman kaming tanggalan ng karapatan kay Elvan. Pamilya pa rin niya kami. Mula nang piliin mo ang babaeng yon at sumunod sa mga magulang mo, ikaw mismo ang nag-alis ng karapatan mo na yon. Alam mong hindi ko pa rin pinababayaan si Elvan. Nagbibigay pa rin ako ng pera para sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko yon ginagalaw. Nakatago lang yun sa bangko. Pagdating ng araw, ipauubaya ko na kay Elvan kung anong gagawin sa pera na yon. Mula nang muli kami nagkausap ni Samuel, lagi na akong balisa. May palagay akong hindi siya basta susuko. May pera sila. Pwede niya yung gamitin para makuha ang anak ko. Lagi tuloy akong wala sa sarili tuwing nagtitinda. Dahil lagi naman si Aling Mildred ang sinasabihan ko ng saloobin ko. Sa kanya ko sinasabi ang lahat ng kinatatakutan ko. Hindi naman niya siguro ipagpipilitan na kunin ang anak mo sa'yo. May pera po sila. Pwede na yung gamitin. Yun nga lang. Ano ang plano mo? Lalayo na po kami ni Elvan. Hindi ko nahihintayin ang araw na kinatatakutan ko. Saan naman kayo pupunta ng anak mo? Bahala na po. Basta mailayo ko lang siya sa tatay niya. Malapit na rin naman matapos ang klase. Hintayin mo na. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko ang anak mo para hindi siya malapitan ng tatay niya. Maraming salamat po, Aling Mildred, sa lahat ng pabor na ibinibigay ninyo sa aming mag-ina. Wala yon, iha. Malaking tulong rin naman sa akin yung binibigay mong pera sa paghahatid at sundo ko kay Elvan. Kahit paano, may sarili akong pera. Hindi ko na kailangang humingi sa anak ko. Sa loob ng ilang linggo, hindi na bumalik si Samuel para kausapin ako. Naisip ko baka nagbago na ang isip niya. Tila naman nabunutan ako ng tinik dahil doon. Naging masigla na ulit ang pagtitinda ko dahil nawala na ang alalahanin ko. Sa subdivision kung saan ako nagtitinda, habang nag-aalok sa suki kong mag-ina, lumabas naman si Aling Virgie at ang apo nitong si Alexa. Ikaw pala ang nanay ng kaklase ng apo ko. Maraming sinusumbong ang apo ko tungkol sa anak mo. Wala pong ginagawang masama ang anak ko sa apo ninyo. Katunayan nga po niyan ang apo ninyo ang malimit na mambuli sa anak ko. Binabaliktad mo pa ang apo ko, ha? Sinasabi mo bang gumagawa lang siya ng kwento? Mas lalo pong hindi sinungaling ang anak ko. Hindi po ganun ang pagpapalaki ko sa kanya. Bakit hindi po kayo magtanong sa eskwelahan nila at sa teacher kung ano ang ugali ng apo ninyo? Maayos ba ka mo? Paano magiging maayos Wala ngang ama ang anak mo. Nagpapatawa ka ba, ha? May mga anak naman po na buo ang pamilya. Pero hindi po maayos ang pagpapalaki ng mga magulang.
Baka po, hindi naturuan ng magandang asal o sadyang nananalaytay lang sa dugo nila ang pagiging masama ang ugali. Sino ka para pagsalitaan kami ng ganyan? Isa ka lang patay gutom na tindera ng bulok na gulay. Kung ganyan po ang tingin niyo sa akin, bakit niyo po ako pinag-aaksyahan na kausapin? Dahil gusto ko lang iparating sa'yo. Oras na malaman ko na binubuli na naman ng anak mo ang apo ko. Humanda kayong mag-ina sa akin. Lalo na ang anak mo. Subukan niyo lang pong kantiin ni dulo ng daliri ng anak ko. Matitikman ninyo ang hagupit ng sinasabi niyong patay gutom na tinderang to. Pinagbabantaan mo ba ako, ha? Hindi ko po ugali ang magbanta sa kapwa ko. Sinasabi ko lang kung ano ang pwedeng mangyari. Walang iba magtatanggol sa anak ko kundi ako na ina niya. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Hindi mo yata ako kilala. Kilala ko po kayo. Lalo na yung apo ninyo. Ako, kilala niyo ba ang pagkatao ko? Agad na rin akong tumalikod. Narinig ko pa ang pagsasalita ng malakas nito. Tila ba kumukuha ng simpatsya sa mga kapitbahay. Mula din nun, hindi na ako bumalik sa lugar na yon para magtinda. Sa ibang lugar na lang ako naglako ng mga gulay. Nang sumunod na araw, lagi din nagsusumbong sa akin si Elvan sa mga ginagawa ng kaklase nito. Minabuti ko na magpunta sa paaralan at kinausap ko ang teacher nila. Pero humingi lang ito sa akin ng dispensa. Wala daw itong magagawa dahil sila naman daw ang mananagot. Dumiretso ako sa principal. Ngunit ang sabi lang niya sa akin ay magtiis na lang daw. Tutal malapit nang matapos ang klase. Pinayuhan din niya ako na ilipat na lang sa ibang paaralan ng anak ko. Nagpupuyos ang kalooban ko na umuwi ako ng bahay. Hindi ko na rin napigilan ng mapaiyak. Nay, sorry po. Dahil po sa akin umiiyak kayo. Wala kang kasalanan, anak. Naiiyak lang ako kasi pakiramdam ko. Pinagtutulungan nila tayo. Hindi sila patas sa atin dahil sa pagiging mahirap natin. Sinusunod ko naman po kayo na iwasan na si Alexa. Pero siya po tong lapit ng lapit sa akin eh. Ginagalit niya po ako. Tapos, siya po nagsusumbong sa teacher namin. Kaunting tiis pa, anak, ha? Malapit na rin matapos ang klase. Hindi mo na makikita ang kaklase mong yun. Nang mga sumunod na araw, wala naman na ikukwento pa si Elvan tungkol sa ginagawa ng kaklase niya. Napanatag naman ako kahit papano. Pero nag-iisip na ako kung saan ko pwedeng ilipat ng paaralan ito. Pag-uwi ko sa bahay, kinuwento sa akin ni Aling Mildred na galing dun si Samuel. Hindi naman daw siya umalis para mabantayan ng mag-ama. Akala ko pa naman nakapag-isip na ang lalaking yon. Baka naman gusto lang niyang makasama ang anak niya. Nakikita kong pilit niyang kinukuha ang loob ni Elvan. Pero mailap pa rin ang bata sa kanya. Nagtataka nga po ako kung bakit nagkaroon siya ng interes sa anak ko. Samantalang nagkasundo kami dati na suportahan na lang niya kahit hindi na siya magpakita. Hindi kaya napagtanto niyang mahal pa rin niya kayo? Bakit naman po ninyo nasabi ang bagay na yan? Naisip ko lang. Nakikita ko naman kasi sa mga mata niya na mahal niya si Elvan. Tsaka, nung tinitignan niya ang larawan niyo mag-ina para bang may pagsisisi akong naaninag sa kanya. Akala nyo lang po yun. Matagal na po kaming may kasunduan. Masaya na siya sa buhay na pinili niya. At ganoon din po ako. Huwag niyo lang pong bigyan ng ibang kahulugan ang nakikita ninyo. Sa bagay nga. Tsaka tingin ko sa iyo wala nang pagmamahal sa kanya. Hinayaan ko na rin na laging pasyalan ni Samuel ang anak namin. Naisip ko kasi, kung matutuloy ang plano ko na paglayo kasama ang anak ko, hindi na rin sila magkikita kahit kailan. Nung gabi nagkukwentuhan kami ni Elvan. Masaya ka ba na kasama mo ang tatay mo? Opo, pero mas masaya po ako na kasama kayo. Wala ba siyang tinatanong sa'yo kapag nagkakausap kayo? Tungkol lang po sa pag-aaral ko at kung ano ang gusto ko paglaki.
Sinabi ko po na gusto kong maging engineer. Ano naman ang sabi niya? Masaya po. Siya na daw ang bahala sa pag-aaral ko. Matutupad ko daw ang pangarap ko. Tsaka po pala, Nay, nabanggit ko sa kanya ang ginagawa sa akin ni Alexa. Sinabi mo yon sa kanya? Opo, kasi tinanong din niya ako kung meron din daw bully sa eskwelahan namin. Siya na daw ang bahala. Kilala daw niya ang tatay ni Alexa. Ay, sana nga may magawa ang tatay mo para tigilan ka na ng batang yun. Oo nga po. Hindi pa rin po siya tumitigil eh. Kahit nga po ibang bata, binubuli niya. Siya daw ang pinakamayaman, kaya dapat daw lahat susunod sa kanya. Talaga? Sinabi niya yon? Ibang klase rin ah. Kapag nga po pauwi, yung mga gamit niya, pinapadala niya sa kaklase namin babae. Ginagawa niyang utusan. Palibasa, tanod lang ang tatay. May pagka-prima donna nga talaga ang batang yun. Matalino ba naman siya sa klase ninyo? Hindi ko po alam. Araw yun ng linggo. Hindi ako nagtinda para makasama ko sa maghapon si Elvan. Ewan ko ba? Pakiramdam ko miss na miss ko lagi ang anak ko. Kung hindi lang ako nanghihinayang sa kita ko, mas gusto kong lagi na lang kami magkasama. Pero bilang solong ina, alam ko na imposible ang iniisip ko. Kailangan kong kumayod para maibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Ikaw ang buhay ko. Sana po, makasama din natin ang itay sa pamamasyal. Bakit naman biglang napasama sa usapan ng tatay mo? Kasi po, Nay, kaya po ako binubuli ni Alexa dahil wala akong tatay. Oh, meron ka namang tatay ah. Hindi lang natin siya kasama. Tsaka, kung gusto mo siyang kasama sa pamamasyal, pwede naman kayo mamasyal eh. Pero gusto ko po na tayong tatlong mamasyal at kumain sa labas. Di ba anak? Pinaliwanag ko na sa'yo ang sitwasyon namin ng itay mo. Oo nga po pala. Sorry, Nay. Nakalimutan ko. Sorry anak ha. Kasalanan ng nanay. Patawarin mo ako kung hindi ko maibigay sa'yo ang buong pamilya, ha? Huwag na po kayong malungkot, Nay. Masaya naman po ako kahit tayong dalawa lang eh. Salamat anak. Naiintindihan mo si nanay. Mahigpit ko pang niyakap ang anak ko. Para bang ayoko na siyang pakawalan pa. Ganon din siya sa akin. Nang mga sumunod na araw, madalang na akong maglako ng gulay. Mas gusto ko na kasing umuwi ng maaga para makapagluto ko ng hapunan namin. Madalas kasi nakasaing na si Elvan at bibili na lang ako ng lutong ulam. Naisip ko rin kasi na mas mahalaga ang oras na mailaan ko sa anak ko kesa ang kumita. Naging napakabilis din ng mga araw. 2 linggo na lang ay tapos na ang klase. Naisip kong magbakasyon kami ng anak ko. Kahit ilang araw lang. Matagal na itong nagyayaya sa akin na maligo sa dagat. Baka yun na lang ang gawin namin mag-ina. Mas lalo ko pang sinipagan ng pagtitinda para makaipon ako sa plano ko. Nang bandang tanghali na, habang kinakain ko ang baon kong pananghalian, bigla kong nakagatang dila ko. Bigla rin akong nakaramdam ng malakas na pagkabog ng dibdib. Aray naman. Sino kayang nakaalala sa akin? Bakit ba ang bilis ng pintig ng puso ko? Nasobrahan na yata ako ng kape ha. Elvan? Siguro mas mabuti kung umuwi na lang ako. Bukas na lang ako maglalako ng gulay. Nang maalala ko ang anak ko, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Tila bumibigat din ito. Hindi ko na rin tinapos ang pagkain ko. Agad ko na yung iniligpit at saka kinuha ang gamit ko. Nagtataka naman si Aling Auring kung bakit ako nagmamadaling umuwi. Sabi ko na lang na namimiss ko lang ang anak ko. At gusto ko agad itong makita. Bago umuwi, dumaan muna ako sa eskwelahan.
Pero pagdating doon, sarado na ang gate. Sabi ng gwardya maaga daw pinauwi ang mga estudyante. Nagpasalamat na lang ako at nagmamadali na akong umuwi. Habang daan isang tawag ang natanggap ko. Nang makita sa screen ng hindi pamilyar na numero, nag-aalangan pa ako kung sasagutin ko ba yun. Nang muli yun tumunog, sinagot ko. Ang umiiyak na si Aling Mildred ang nasa kabilang linya. Crisanta, si Elvan, ang anak mo. Ano pong nangyari kay Elvan? Nasaan ang anak ko? Nandito kami ngayon sa ospital. Puntahan mo kami rito. Bilisan mo, Crisanta. Papunta na ako dyan. Diyos ko po. Ano ba nangyari, Aling Mildred? Nasagasaan ang anak mo. Bigla kasi siyang tumawid. Patawarin mo ko, maaga kasi sila pinauwi kanina. Hindi ko na siya naabutan sa may gate. Kumusta na po ang anak ko? Hintayin ka mo ako. Naghihintay lang ako ng tricycle. Hindi pa lumalabas ang doktor. Nangiram lang ako ng cellphone sa isang nurse dito. May mga tinatanong kasi sila na hindi ko naman masagot. Heto na po, pasakay na ako. Hintayin niya ako, papunta na ako. Walang tigil ang pag-iyak ko habang sakay ng tricycle. Sinabi ko lang sa driver na sa ospital lang punta ko. Binilisan naman ito ang patakbo. 15 minutos lang ay naroon na kami. Pagkabigay ko sa pera, hindi ko na kinuha ang sukle. Hindi ko na rin pinansin ang pagtawag sa akin ng driver. Sa entrance ng ospital naroon si Aling Mildred na naghihintay sa akin. Agad niya akong sinamahan sa operating room. Ano po bang nangyari? Hindi ko naman kasi alam na maagang palalabasin ang mga bata. Nung malaman ko ang pinalabas ng gwardya si Elva na wala pang sundo, pinagalitan ko talaga yung bantay. Pagkatapos nagmamadali na akong umalis. Baka sakali ka ako maabutan ko pa si Elvan. Natanaw ko naman siya, kaya lang nahagip na siya ng kotse. Anak ko. Patawarin mo ko, Crisanta. Kung hindi lang sana ako nahuli ng dating. Ano pong sabi ng doktor sa inyo kanina? Malala po ba ang pinsala ng anak ko? Hindi ko kasi maintindihan yung mga sinasabi ng doktor kanina eh. Magulo at natataranta din ako. Kanina pa po nila ginagamot ang anak ko? Oo, kanina pa. Walang tigil ang paraot parito ko sa tapat ng pinto ng operating room. Puno ng takot ang dibdib ko. Kung bakit kailangan operahan ng anak ko. Ganun ba talaga kalala ang nangyari dito? Naging kainip-inip ang mga sandali. Parang gusto ko nang pasukin ng kwarto. Bakit ang tagal lumabas ng doktor? Ano pa bang ginagawa nila sa anak ko? Kailangan daw kasing agarang operahan ng anak mo. Yun lang ang naiintindihan ko kanina. Diyos ko, huwag niyo pong kukunin sa akin ang anak ko. Hindi ko po kakayanin. Maging positibo tayo, Iha. Hindi pa babayaan ng Panginoon ang anak mo. Sabay pa kami napalingon ni Aling Mildred nang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas doon ang doktor. Agad akong lumapit at nagtanong dito. Huminga muna ng malalim ang doktor. Bago nito sabihin ng totoong kalagayan ng anak ko. Mabuti na lamang naging alerto si Aling Mildred na alalayan ako. Bigla kasing nagdilim ang paningin ko. Magpakatatag ka, Crisanta. Nandito lang ako. Narinig niyo naman pong sinabi ng doktor. Hindi. Hindi pwede mamatay ang anak ko. Kahit nanginginig ang tuhod ko, pinilit kong lapitan ng anak ko. Parang madudurog ang puso ko na makita ang kalagayan nito. Iba't ibang aparato ang nakakabit dito. Buong ulo rin nakabenda. Maging ang mga braso. Hindi ko malaman kung saan ko siya hahawakan.
Elvan, anak ko. Nandito na si nanay. Gising na. Uuwi na tayo ng bahay. Anak, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Paulit-ulit akong nagmamakaawa na imulat ni Elvan ang mga mata niya. Kung pwede lang na ako na lang ang pumalit sa kalagayan nito. Para akong mababaliw. Sinasabi ko rin sa isip ko na isa lamang yung masamang panaginip. At magigising din ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na humahagulgul sa harapan ng anak ko. Hanggang tahimik na lamang akong umiiyak. Habang nakatingin sa mukha ni Elvan. Crisanta, nandito si Samuel. Tinawagan ko kasi siya. Sinabi na sa akin lahat ni Aling Mildred. Samuel, ang anak natin. Nakausap ko na rin ng doktor. Sinabi kong gawin nila ang lahat na magagawa nila para mailigtas ang anak natin. Ikamamatay ko kapag nawala sa akin si Elvan. Hindi ko kaya. Manalig ka lang. Walang mangyayaring masama sa anak natin. Namalayan ko na lang na nakakulong na ako sa bisig ng dati kong asawa. Habang patuloy sa paghagulgol. Naramdaman ko rin ang pag-iyak nito. Magdamag kami nagbantay sa anak namin. Tinapat na kami ng doktor na ilang oras na lang ang itatagal ng anak namin. Basag di umano ang kanang bahagi ng bungo nito. May ilang bali din sa buto nito. Halos makita na rin ang buto nito sa likod dahil sa pagkaladkad ng kotse. Nagulat pa kami ni Samuel at napalapit sa anak namin nang biglang nangisa ito. Hinahabol din ito ang paghinga. Agad na tinawag ni Samuel ang doktor. Dumating naman agad ang mga to kasama ang isang nurse. Niyakap naman ako ni Samuel para mapigilan ako sa paglapit. Ilang sandali pa. Malungkot na tumingin sa amin ang doktor. Kasunod ng pagsasabi sa nurse sa tabi nito ng oras ng pagkamatay ng anak ko. Hindi! Hindi papatay ang anak ko! Buhayin niyo siya! Doktor ka, di ba? Buhayin mo ang anak ko! Hindi siya pwede mawala! Doktor! Nagmamakaawa ako sa'yo! Buhayin mo ang anak ko! Hindi siya pwedeng mawala! Crisanta. Samuel, gumawa ka naman ng paraan. Hindi pwede mawala ang anak natin. Elvan! Elvan! Ang sumunod na pangyayari hindi ko na alam. Basta na lang nagdilim ang paligid ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nawalan ng malay. Nagising ako na nasa tabi ko na si Aling Mildred. Agad akong bumangon pero pinigilan ako nito. Huwag ka munang tumayo. Baka mapano ka. Aling Mildred, kailangan po ako ni Elvan. Baka hinahanap na niya ako. Si Samuel na ang nag-aasikaso sa labi ni Elvan. Tumito ka na lang. Si Elvan ko. Di ba nasa bahay lang siya? Umuwi na tayo. Naghihintay na sa akin ang anak ko. Kailangan ko pa siya ipagluto. Wala nang anak mo. Wala na si Elvan. Hindi yan totoo. Magkasama pa lang kami kanina. Niyakap pa niya ako ng mahigpit bago ako umalis. Ganito, Aling Mildred. Ganito kahigpit. Paano mong sasabihin wala nang anak ko? Kailangan mo magpakatatag, Crisanta. Hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Talaga bang wala na si Elvan ko? Iniwan na niya ako. Totoo ba? Pero bakit? Bakit, anak? Naging sunod-sunuran na lang ako kay Aling Mildred.
Tulala na lang kasi ako at hindi makausap ng maayos. Naririnig ko naman ang mga tao sa paligid ko. Pero ayoko silang kausapin. Ayokong sumagot sa lahat ng taong nakikiramay sa akin. Gusto ko lang na nasa tabi ako ng kabaong ng anak ko. Hindi ko pinagsasawaan na titigan ang mukha niya sa likod ng salamin ng kabaong nito. Crisanta, mabuti pang kumain ka muna. Mula kahapon puro tubig lang ang laman ng tiyan mo. Ayoko po. Hayaan niyo po muna ako. Hindi maaari. Baka manghina ka. Mabuti nga para sumunod na rin ako kay Elvan. Wala na rin namang halaga kung mabubuhay ako. Huwag mong sabihin yan. May dahilan kung bakit kinuha agad ng Panginoon ang anak mo. Ano ang dahilan niya? Alam niyang si Elvan lang ang tanging yaman na meron ako. Pero bakit kailangan niya pang bawiin sa akin ang anak ko? Kunin na rin niya ako. Total, wala rin namang silbi ang buhay ko. Huwag mong sabihin yan, Crisanta. Lahat tayo doon papunta. Nagkataon lang na nauna sa atin si Elvan. Walang ina na gustong maglibing sa anak. Napakabata pa ni Elvan para mawala. Marami pa siyang pangarap na gustong tuparin. Napatungo na lang si Aling Mildred. Ako naman muli kong binaling ang paningin ko sa anak ko. Wala din akong pakialam. Kahit natutuluan na ng luha ko ang salamin ng kabaong nito. Hindi naman kasi ako mapamahiing tao. Dumating din ng araw na yun ng guro at mga kaklase ni Elvan. Si Aling Mildred ang umarap sa kanila. Dahil hindi ko sila pinapansin. Bigla kasi ako nakaramdam ng galit. Nang maalala ko ang huling beses na paghaharap namin nito. Bago umalis ang mga to, sinulyapan ko muna sila. Bukod tanging si Alexa lamang ang hindi nila kasama. Napakuyom naman ang kamao ko sa pagkakaalala ko sa batang yun. Nung hating gabi, konti na lang ang mga taong naroon sa lamay. Dahil sa matinding pagdadalamhati, hindi ko na namalayan ang pagtabi sa akin ni Samuel. Matulog ka muna. Ako lang magbabantay sa anak natin. Ayoko. Ikaw ang umuwi na. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Maintindihan naman ako noon. Kanina pala, nandito ang mga magulang ko. Gusto ko nilang lapitan kaya lang nag-aalangan sila. Alam kasi nila nagalit ka sa kanila. Kung kailan patay na ang apo nila, tsaka nila naisipang silipin. Ibang klase rin ang mga magulang mo, ano? Nagsisisi na sila sa ginawa nila. Sana mapatawad mo sila. Wala nang halaga ang pagsisisi nila at paghingi ng kapatawaran. Hindi na maibabalik nun ang buhay ni Elvan. Alam ko naman yun. Pero sana balang araw, mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad. Hindi na ako nagsalita pa. Hindi ko rin sinunod ang sinabi niyang matulog muna ako. Sinamahan niya ako hanggang umaga. Dahil sa ilang araw ng puyat sa lamay ng anak ko, bumigay na rin ang katawan ko. Mabuti na lamang naging maagap si Samuel na saluhin ako. Dahil kung hindi, baka nabagok ang ulo ko sa gilid ng kabaong ng anak ko. Kayo na po munang bahala sa kanya. Kapag nagising po siya, pilitin niyo po siyang kumain. Oo, ako na ang bahala sa kanya. Kailangan ko rin po kasing umalis para asikasuhin ang kaso ng anak namin. Kailangan pagbayaran ng taong yun ang nangyari kay Elvan. Wala pa rin bang nakakalap na impormasyon ng mga pulis tungkol sa nakasagasa kay Elvan? Wala pa po hanggang ngayon. Wala rin po kasing lumulutang na testigo eh. Meron sana, kaya lang biglang binawi ang sinabi. May sira yata yun sa ulo eh. Palibasa kasi palabo siya lansangan. Hindi kaya maimpluwensya ang taong nakabangga kay Elvan? Bakit niyo po nasabi ang bagay na yan? May alam po ba kayo? Wala naman. Bigla ko lang naisip. Gusto ko rin kasuhan ng eskwelahan dahil sa kapabayaan nila. Unahin niyo muna ang pagpapalibing kay Elvan bago ang paghahanap ng hustisya sa nangyari. Siguradong gusto rin muna mahimlay ng anak ninyo. Opo. Paano po?
Mayo ka muna kaya. Nagising ako na magaan na ang pakiramdam. Nasa tabi ko din si Aling Mildred. May pagkain malapit sa akin. Akmang babangon ako nang pigilan ako nito. Kailangan po ako ni Elvan. Kumain ka muna bago ka lumabas. May nagbabantay naman sa kabaong ng anak mo. Wala po akong ganang kumain. Pilitin mo para kay Elvan. Bibigyan mo pa siya ng hustisya. Elvan? Sino ang walang pusong gumawa nito sa'yo? Titiyakin ko na magbabayad ng mahal ang gumawa nito sa kanya. Para magawa mo yan, kailangan mo magpalakas. Kinain ko na rin ang dalang pagkain ni Aling Mildred. Pinainom din niya ako ng isang basong gatas. Pagkatapos tsaka na muli akong naupo sa tabi ng kabaong ng anak ko. Sa huling araw ng burol ng anak ko, dumagsa ang napakaraming tao. Bumuhos muli ang pighating nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kung pwede ko nga lang patigilin ng oras para hindi na dumating ang bukas. Ngayon pa lang para na akong mamamatay. Sa matinding pagdadalamhati sa paghahatid bukas sa huling hantungan ng anak ko. Kinabukasan nakaalalay sa akin si Aling Mildred at Samuel. Hanggang maihatid namin ang aming anak sa himlayan nito. Hindi na maubos-ubos ang mga luha ko. Kahit wala na ang mga taong nakipaglibing, nanatili pa rin akong nakatunghay sa harap ng puntod ng anak ko. Matyaga naman naghintay sa akin si Samuel at Aling Mildred. Pag-uwi ko ng bahay namin, dama ko na hindi yun ang dating masaya at punong-puno ng buhay na bahay namin ni Elvan. Nababalutan na yun na matinding kalungkutan. Ayos ka lang ba na maiwan dito na mag-isa? Opo, marami na po kayo na itulong sa akin. Hindi naman po obligasyon na samahan pa ako. Hindi ko alam kung ito na ba ang tamang panahon para sabihin ko to. Tungkol po ba saan ang gusto ninyong sabihin? Sa nangyari kay Elvan. Alam ko po na nakukonsensya kayo sa nangyari sa anak ko. Wala po kayong kasalanan. Mabuti nga po nang huli na ang taong nakasagasa kay Elvan. Magbabayad siya ng mahal sa ginawa niya. Hindi ang taong yun ang totoong nakapatay kay Elvan. Hindi ang taong nakakulong? Kung ganun, sino? Noong hinabol ko si Elvan, nakita kong hinahabol siya ng kaklase niya. Siguro para makaiwas bigla siyang tumawid, kaya siya nahagip ng sasakyan. Pero nakita ko nakabangon pa siya at may konting galos lamang. Lalapitan ko na sana siya nang biglang dumating ang humaharurot na kotse. Doon sumakay ang kaklase niya. Nasagasaan si Elvan at nakaladkad pa ng ilang metro. Sabihin niyo, tama bang nasa isip ko? Yung kaklase niyang yun ay si... Oo, iha. Ang driver ng kotse ay ang lola niya. Tingin ko sinadya nila ang ginawa nila kay Elvan. Kasi imposible naman na hindi nila napansin ang bata. Ha? Magbabayad sila ng mahal. Matitikman nila ang galit ng isang naulilang ina. Isinusumpa ko. Pagbabayaran nila ng mga buhay nilang nangyari kay Elvan. Isang linggo mula nang magkausap kami ni Aling Mildred, hindi na ako naglalalabas ng bahay. Lagi na lang ako nakakulong. Hindi ko akalain na ang itinuro sa akin ng aking ina tungkol sa kulap ay magagamit ko ngayon. Kasalukuyan kong binabasa at pinag-aaralan ng lumang libro na pag-aari ng aking ina. Nakalakip doon ang iba't ibang sumpa at karamdaman na maaaring ibigay sa isang tao. Konting tiis na lang, anak. May paghihiganti na rin kita sa mga taong dahilan ng maaga mong pagkawala. Ipatitikim ko sa kanila ang puot ko. Pangako, hindi ako makakaramdam ng katiting na awa sa kanila. Para makalimot sa sakit na nararamdaman ko, muli akong bumalik sa paglalako ng gulay. Sa subdivision ako naglako ng araw na yon.
Habang pumipili ng paninda kong gulay ang suki ko, lumabas naman si Aling Virgie at ang apo nito. Kitang-kita ko ang matinding takot na gumuhit sa mga mata ng matandang babae. Ang bata naman halatang hindi mapakali. Nagtago pa ito sa likod ng lola nito. Lumapit naman ako sa kanilang maglola at ubod damis ng umiti. Bili na po kayo ng mga paninda kong gulay. Marami pa kaming gulay dito. Nabalitaan namin ang nangyari sa anak mo. Nakikiramay kami. Bukod tanging ikaw lang, Alexa, ang hindi pumunta sa burol ng anak ko. May sakit ang apo ko noon, kaya hindi siya pumunta. Ganoon ba? Akala ko dahil sa usig ng konsensya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Di po ba may alitan po ang apo ninyo at ang anak ko. Baka dahil doon, kaya hindi nakapunta si Alexa. Away bata lamang yun. Huwag mo sanang seryosohin. Huwag na nating palakihin. Bakit tila yata nag-iba na ngayon ang sinasabi ninyo? Samantalang dati, puro kayo pananakot. Dahil ba, wala na ang anak ko? Naiintindihan ko ang nararamdaman mong pagdadalamhati. Pero sana wag mo kaming pagbuntunan ng galit mo. Mabuti nga nakakulong na ang nakasagasa sa anak mo. Kaya ba panatag kayong hindi mapaparusahan? Teka nga lang, hindi ko yata nagugustuhan ang tono ng pananalita mo. Ano ba ang gusto mong palabasin, ha? Natatandaan mo ba ang sinasabi ko sa inyo noon? Hindi nyo kilala ang pagkatao ko. Walang pwedeng makaligtas sa galit ko. Nababaliw ka na yata Dahil kung ano-ano na ang mga sinasabi mo. Tingnan natin kung sino mababaliw sa atin sa huli. Isang nagbabantang tingin ang iniwan ko sa kanilang maglola. Pagkatapos ko magtinda, dumaan muna ako sa sementeryo. May nadatnan akong sariwang bulaklak sa harapan ng puntod ng anak ko at may nakasindi pang kandila. Bigla ko naisip na baka si Samuel ang galing doon kanina. Elvan, mula na mawala ka, ang lungkot na ni nanay. Hanggang ngayon, anak, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo. Ako mismo magbibigay sa iyo ng hustisya. Tsaka lang ako umuwi nung nag-uumpisa ng pumatak ang mahinang ulan. Pagdating sa bahay, lalo ko naramdaman ang pag-iisa at pangungulila. Hindi na siguro ko makakaahon sa matinding kalungkutan. Kaya kailangan ko nang maisagawa ang balak kong paghihigante. Baka sa pamamagitan nun, mabawasan kahit papano ang nararamdaman kong paghihinagpis. Malalim na ang gabi noon. Binabasa ko pa rin ang laman ng aklat na mula kay inay. Isang orasyon na nakapukaw sa aking atensyon. May larawan pa yon ng tila demonyo. Kinuha ko ang isang ginupit na larawan. Sumilay pa sa akin ang imbing ngiti. Kinabukasan maaga akong gumayak. Sasama kasi ko kay Aling Mildred sa eskwelahan. Yun kasi ang araw ng pagtatapos ng mga estudyante. Teka, sigurado ka bang sasama ka? Opo, gusto ko lang nasa huling pagkakataon ay makatapak sa eskwelahan kung saan nag-aral si Elvan. O sige, pero hindi kaya lalo ka lang malungkot. Habang buhay ko na pong dadali ng matinding kalungkutan sa puso ko. Tsaka, bala ko na rin pong magpakalayo-layo sa lugar na to. Kaya naman, gusto kong masilayan na ang mga lugar kung saan madalas naroon si Elvan. Saan mo naman balak pumunta kung sakali? Uuwi po ako sa probinsya ng inay. May mga kamag-anak pa po kami doon. Baka sakali pong mahanap ko muli ang sarili ko doon. Hay, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero lagi kong ipinagdadasal na sana malampasan mo ang pagsubok na yan sa buhay mo. Maraming salamat po, Aling Mildred. Mula po noon, lagi kay nariyan para sa amin ni Elvan. Hindi mo kailangan magpasalamat. Hindi naman kayo mahirap pakisamahan na mag-ina. Ang mabuti pa, lumakad na tayo.
Sumakay na lang kami ng tricycle papuntang eskwelahan. Pagdating doon, maraming mga magulang ang nakatingin sa akin. Ang iba sa kanila ay nagtataka ang tingin na ipinupukol sa akin. Naroon din si Aling Virgie at manugang nito. Ang apo nitong si Alexa ay hindi ko makita. Nang magtama ang mga mata namin na matandang babae, bigla itong umiwas ng tingin. Paano kaya nakakatulog ang matandang yan sa gabi at ang apo niya? Walang konsensya ang mga tulad nila. Kaya hindi sila nakakaramdam ng sundot ng konsensya. Sa bagay nga, nasa hilat siya naman ng mga pagmumuka. Palibhasa ay laging bukang bibigay ang pera nilang galing sa napagbilhan ng lupa. Mamaya po pala, huwag kayong aalis sa tabi ko para hindi po ninyo makaligtaan ng masayang pangyayaring magaganap. Ilang sandali pa nag-umpisa na ang programa. Kahit nakatutok sa harapan ng entablado ang mga mata ko, wala doon ang isip ko. Nagpaalam muna ako kay Aling Mildred nang magpapahangin muna sandali. Tumango naman ito. Pinuntahan ko ang dating classroom ng anak kong si Elvan. Hindi ko na naman napigilan ng mapaluha, lalo't napatitig ako sa upuan niya. Naramdaman ko na may kasama na ako sa kwarto na yun. Pero hindi ako nag-abalang lumingon. Bakit ka pa nagpunta rito? Ano, para pahirapan ang sarili mo? Wala ka nang pakialam doon. May palagay akong alam mo na ako ang responsable sa pagkamatay ng anak mo. Ang ipinagtataka ko lang, bakit wala kang ginagawang aksyon hanggang ngayon? Bakit naman ako mag-aaksaya ng panahon? Alam ko naman na wala akong laban sa perang laging ipinagmamayabang ng apo ninyo. Bata pa lang, mata pobre na at mataas na ang tingin sa sarili. Paano pa kaya kapag tumanda pa? Kung ganun, magkano ang kailangan mo para tuluyan ka ng manahimik? Tulong ko na rin yun sa'yo. Ang yabang mo rin ano? Sa palagay mo, may katumbas na pera ang pagkamatay ng anak ko, ha? Hindi ko sinasadya ang nangyari sa anak mo. Sinungaling! May saksi sa nangyari. Hinabol siya ng apo mo. Kaya siya nahagip ng unang sasakyan. Tapos ikaw, sinadya mo siyang sagasaan at kalad ka rin. Buhay pa sanang anak ko kung hindi dahil sa inyong maglola. Hindi mo kayang patunayan yan. Tanggapin mo na lang ang perang inaalok ko sa'yo. Yun din ang gusto ng apo ko para patahimikin na raw siya ni Elvan. Lagi niya napapanaginipan ang nangyari. Kawawa naman ang aking apo. Isama niyo sa impyerno ang pera niyo. Buhay ang kinuha ninyo. Buhay din ang gusto kong maging kapalit. Anong ibig mong sabihin? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo idamay ang apo ko. Wala siyang kasalanan. Maaari nga. Pero dahil sa maling pagpapalaki mo sa kanya, naging ganoon kasama ang ugali ng batang yon sa murang edad. Kapag may masamang nangyari sa apo ko, sisiguruhin kong mabubulok ka sa kulungan. Ako pa ang makukulong ngayon? Sa tingin mo matatakot ako? Para sabihin ko sa'yo, mas matakot ka dapat sa pwede kong gawin sa inyong maglola. Mabuti pang iwan na lang kita rito. Wala kang kwentang kausap. Bueno, kapag nagbago ang isip mo, puntahan mo lang ako sa bahay ko at ibibigay ko sa'yo ang pera. Sige, lumabas ka na. Baka hindi mo maabutan ng magandang palabas. Sa ikatlong palapag ng gusali, naroon naman si Alexa. Nang mga sandaling yun, pinipigilan ito ng ilang estudyante at guro sa pagwawala. Dahil malakas ang tugtog, hindi namamalaya ng ibang tao ang nangyayari. Hanggang mapatingin sa ikatlong palapag si Aling Virgie at nakita ang apo. Napatutog pa siya sa sariling bibig habang nakatingala. Diyos ko po! Apo, ano ginagawa mo riyan? Huwag kang pupunta dyan, baka mahulog ka! Lahat ng naroon ay nakuha na ang atensyon dahil sa nangyayari. Lahat sila'y napatingala na. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Tumalon si Alexa mula sa ikatlong palapag. Sa mismong harapan ni Aling Virgie ito bumagsak. Lasog-lasog ang buto at basag ang bungo. Napasigaw na lang si Aling Virgie sa sinapit ng apo.
Maririnig sa buong paligid ang malakas na sigawan ng mga tao. Ayon sa mga nakasaksi bago tumalon ng bata, sinasabi nito na hinahabol daw ito ng batang demonyo. Marahil daw si Elvan yun. At gusto siyang gantihan dahil sa ginawa nila ng kanyang lola. Nung araw na yun nabunyag ang lihim nilang maglola. Halos mabaliw ang mga magulang ng bata dahil sa nangyari. Maging si Aling Virgie ay hindi makausap ng matino. Bakit pati ang bata ay dinamay mo? Tama lang po yun. Dahil simula pa lang, siya nang punot dulo ng lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging kalbaryo ang buhay ng anak ko. Pero bata lang yon. Pwede pa siyang maituwid. Malabo na po yun. Lalo't nananalaytay sa ugat niya ang kasamaan ng ugali ng lola niya. Naiintindihan ko ang galit sa puso mo. Hindi lang ako makapaniwala na pati bata ay gagantihan mo. Hindi pa tapos ang paghihiganti ko. Susunod na ang matandang yon. Matitikman din niya ang puot ko. Alam ni Aling Mildred na hindi na niya ako mapipigilan pa sa paghihiganti ko. Noon pa alam na niyang marunong mangulam ang inay. Minsan kasi humiling siya ng tulong dito para kulamin ng isang taong may atraso rito. Nung gabing yun pinuntahan ako ni Aling Virgie. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba dapat nasa burol kayo ng apo ninyo? Natitiyak kung may kinalaman ka sa nangyari sa apo ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Kaya niyo bang patunayan? Sa mga binitiwan mo palang nasalita sa akin, alam kong may kinalaman ka na. Umamin ka na. May katibayan ka? Maraming saksi sa nangyari. Sila mismo magpapatunay sa totoong nangyari. Kusang tumalo ng apo ninyo. Walang tumulak sa kanya. Alam kong gumagamit ka ng itim na kapangyarihan. Yun ang ginawa mo para patayin ang apo ko. Paano mo nagawa yun sa isang batang musmos? Kayo, paano yung nagawang patayin ng anak ko? Dahil lang sa pagiging anak ng isang mahirap at walang ama, nagawa niyo siyang pagmalupitan. Alam niyong siya lamang ang meron ako, pero pinatay niyo pa. Kulang pang nangyari sa apo ninyo para pagbayaran ang ginawa niyo kay Elvan. Nagmabakaawa ko sa iyo, Crisanta. Lubayan mo ang buhay ko. Nakaganti ka na sa apo ko. Hindi pa ba sapat yun? Hindi! Pati buhay mo kukunin ko. Kaya humanda ka. Talaga bang hindi ka na marunong matakot sa Diyos? Nawalan na ng takot ang puso ko. Ang narito na lang, puro puot at galit dahil sa ginawa ninyo sa anak ko. Susuko na ako sa mga pulis. Basta lumayan mo lang ako. Ayoko pang mamatay. Maawa ka sa akin, Crisanta. Lumuhod pa sa harapan ko si Aling Virgie habang umiiyak. Pero ni katiting na awa at pagpapatawad ay wala akong maramdaman para dito. Nang sumunod na araw, bisita ko naman si Samuel. Mabuti naman na pumunta ka dito. Meron akong ibabalik sa'yo. Ano to? Yan ang perang ibinibigay mo sa akin para kay Elvan. Hindi ko yan binabawasan at sadyang inilalaan ko sa kanya. Gusto ko kasi balang araw, siya magdesisyon kung anong gagawin sa pera na yan. Kaya lang, hindi na nga dumating ang araw na yon. Ikaw na lang ang bahalang kumuha sa bangko. Bakit kailangan mo pang ibalik sa akin ang perang ito? Dahil wala na si Elvan. Para naman sa kanya yan, di ba? Sa'yo na ang perang to. Wala akong balak bawiin ang mga ibinigay ko na kahit wala na ang anak natin. Gusto ko pa rin ibalik sa'yo ang perang yan. Wala naman na akong paggagamitan eh. Gamitin mo para sa pagbabagong buhay mo. Hindi ko to tatanggapin. Kaya wag mo nang ipilit pa. Umiwas naman ako ng tingin. Hinayaan ko na lang siya nang ilapag niya ang passbook sa lamesita. Naramdaman ko na tila ayaw pa nitong umalis. Kaya muli ako nagtanong. Ano nga palang ginagawa mo dito? Gusto ko lang kumustahin ka. Tuwing pumupunta kasi ako nung nakarang araw, laging sarado ang bahay. Kaya akala ko umalis ka. Mahirap pero kakayanin ko. Masasanay rin siguro akong wala na si Elvan. Pero habang buhay ng kalungkutang ito. Kung kailangan mo ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa'yo. Kaya makakaalis ka na.
Nakita mo naman siguro ang kalagayan ko, di ba? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Sana hayaan mo akong makabawi kahit sa'yo man lang. Sabi nang hindi ko kailangan. Huwag ka magbahit-bahitan ngayon dahil lang sa naaawa ka. Kaya nakikiusap ako. Umalis ka na! Hindi ko gusto na makita ni Samuel na miserable pa rin ako. Pero hindi ko talaga mapigilan na mapaiyak sa harapan niya. Mabuti na lang na muli ko siyang pagtabuyan. Umalis na rin siya. Pagkaraan naman ng ilang sandali, dumating si Aling Mildred. Dinalhan kita ng ulam para hindi ka na magluto. Nakita ko nga pala si Samuel na galing dito. Nangangamusta lang naman po. Sabi ko nga wag nang bumalik pa dito. Wala na rin naman dahilan para bumalik pa siya rito. Baka nag-aalala lamang siya sa'yo. Gustong kumustahin ang kalagayan mo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala niya. Baka mamaya, guluhin na naman ako ng pamilya niya kapag nalamang nagpupunta siya dito. Sa bagay nga, baka mabigyan pa ng mali siya. Siya nga pala, may nakarating sa akin na balita tungkol sa kaklase ng anak mong nahulog sa 3 palapag. Ano po yun? Ipinagkakalat ng lola na namatay daw ang apo dahil sa kulam. Kahit ipagkalat pa niya, wala akong pakialam. Sana ipinagkalat na rin niya kung sinong kumulam sa apo niya. Hindi ko maiwasan na mag-alala sa iyo. Mabuti pa umalis ka muna dito sa bahay ninyo. Aalis lang po ako kapag natapos na ang huling misyon ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi nagbabayad ang matandang yon. Nang gabing yun nagsagawa ko ng ritual para kay Aling Virgie. Habang nakatitig ako sa larawan niya, bumibigkas ako ng mga salitang Latin. Alam ko maaaring nakakuha na siya ng pangontra sa ibang manggagamot. Pero hindi niya kakayanin ng kapangyarihang itim na meron ako. Nang mga oras na yon, ngiting-ngiti naman si Aling Virgie. Kasalukuyang siyang nasa kwarto. Bawat sulok ng silid na yon ay may santo. Napapalibutan din siya ng mga rosaryo. Meron din siyang hawak na medalyon na mula sa isang manggagamot. Sabi nito kaya siyang protektahan nito laban sa kulam. Akala mo yata maiisahan mo kung babae ka. Tingnan natin kung may laban ka sa mga pangontra ko. Pagkatapos nito, ako naman ang gaganti sa ginawa mo sa apo ko. Natigil ang kanyang pagtawa nang may marinig siyang boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagpalingalinga siya sa paligid niya. Natakot siya bigla nang sabay-sabay na lumingon sa kanya ang mga santo. Totoo ba to? Parang nabuhay ang mga santo. Patuloy din ang boses na palakas ng palakas ang pagsasalita. Tila yun bumibingi sa kanyang pandinig. Napatakip pa siya sa 2 tenga. Sa sulok ng kanyang mga mata, lumalapit naman sa kanya ang mga santo. Tama na! Tigilan mo na ako! Tatanong mo na kung sino ka mang demonyo ka! Aling Virgie, ano po ang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo po ako sinagasaan? Ikaw? Paano nangyaring buhay ka? Patay ka na! Opo, kasi pinatay niyo ako. Dahil po sa inyo, mag-isa na lang po ang inay. Wala na po siyang kasama ngayon. Gabi-gabi rin po siyang umiiyak. Patawarin mo ko, iho. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Nadala lang kasi ako sa sumbong ng apo ko. Patawarin mo ko. Wala naman po akong ginagawa sa apo ninyo. Siya itong maraming kasalanan sa akin. Kaya ngayon, pati kayo, magbabayad kay inay. Elvan, iho, kausapin mo ang nanay mo. Pakiusapan mo siya na wag na akong gantihan. Pangako, magbabago na ako. Kapag po ba sinabi ko yan kay inay, mabubuhay pa po kaya ako? Makakabalik pa ba ako kay inay? Pero patay ka na, katulad ng apo ko. Paano kayo makakabalik?
Kaya nga po paano ako makakabalik sa nanay ko? Pinatay mo ako. Kasalanan mo kung bakit malungkot ang inay ko. Huwag kang lalapit sa akin! Tulong! Tulungan niyo ako! Walang tutulong sa'yo. Dito sa salid na to, ikaw mamamatay. Huwag! Parang awa mo na! Huwag mo akong papatayin! Lalong lumakas ang sigaw ni Aling Virgie na may kasamang iyak. Dahil sa matinding takot na biglang nagbago ang anyo ni Elvan. Naging mabalasik kasi ang anyo nito. Naging kulay itim ang balat. At makapal na balahibo ang katawan. Naging kulay pula din ang nalilisik na mga mata nito. Tinubuan din ng 2 sungay at buntot. Ang binibigkas nitong salitang Latin ang siyang bumibing sa kanya. Parang sasabog na sasakit ang kanyang ulo. Bigla rin naging ahas ang medalyon na nakasuot sa leeg niya. Makailang ulit siya nitong tinuklaw sa mukha habang nakapalupot yun sa leeg niya. Pagkaraan ng ilang sandali, wala na siyang buhay ng datnan ng anak at manugang. Sindak na sindak ang mga to. Nang makita ang bangkay na matandang babae, puro kasi tuklaw ng ahas ang buong mukha at katawan nito. Kahit nakaganti na ako, tila may kahungkagan pa rin akong nararamdaman ng mga sandaling yun. Napakalupit daw na naging katapusan niya. Kitang-kita daw sa anyo nito ang paghihirap bago nalagutan ng hininga. Tama lang sa kanyang ganong kamatayan. Kaya lang usap-usapan sa lugar natin na baka ikaw ang may kagagawa na nangyari sa kanya. Naipagkalat na kasi niya na isa kang mangkukulam. Wala po akong pakialam kahit malaman pa ng lahat na isa akong mangkukulam. Ang importante po sa akin, nabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Isang araw lumabas ako ng bahay. Iba na ang tingin sa akin ng mga tao. Naroon na ang takot at pangingilag. Pero ipinagkibit balikat ko na lamang yun. May ilan sa kanila na dating bumabati sa akin. Ngayon ay iniiwasan na ako. Pumunta na lang ako sa sementeryo at doon nagpalipas ng oras. Miss na kita, anak. Sana magkasama na tayo. Pakiramdam ko, araw-araw akong namamatay sa sobrang lungkot na nawala ka na. Kung makulit ka dyan, balik ka na lang sa akin. Napasubsob na lang ako sa puntod ng anak ko habang umiiyak. Ang bigat-bigat kasi ng dibdib ko. Parang gusto nang sumabog. Natigilan ako bigla nang maramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa akin. Napatuwid ako sa pagkakaupo at nagpalinga-linga. Madilim na pala ang paligid. Tanging ang maliwanag na buwan na lamang ang tumatanglaw sa buong paligid. Nay? Elvan, ikaw nga ba yan? Nagbalik ka, anak ko. Huwag na po kayong malungkot, Nay. Hindi po kasi ako matatahimik hanggat nakikita ko kayong nalulungkot at umiiyak dahil sa akin. Hindi na, anak. Kasi nandito ka na uli. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Kahit hindi na tayo magkasama, lagi ko pa rin po kayong babantayan. Mananatili po kayo lagi sa puso ko at ganon din po ako sa inyo. Teka lang, anak. Ibig mo bang sabihin, aalis ka na naman? Iiwan mo na naman ang nanay? Tapos na po kasi ang misyon ko sa mundong ito. Tanggapin niyo lang po na hanggang doon lang po talaga ang buhay ko. Huwag na po kayong gumawa ng masama dahil sa akin. Darating naman po ang sandali na magkakasama ulit tayo. Nagawa lang naman na maging masama ng nanay dahil sa ginawa nila sa iyo eh. Pangako ko, hindi na muling gagawa ng masama ang inay. Salamat po, Inay. Hindi na po ako malulungkot at mag-aalala sa inyo. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam dahil sa akin. Hindi ka matahimik. Nay, kailangan ko na pong umalis. Papasok na po ako sa liwanag. Huwag niyo pong bababayaan ang sarili niyo. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Elvan, huwag mo muna akong iwan.
Mahigpit ko pang hinawakan ng kanyang kamay. Pero hinihila na siya ng liwanag. Napaiyak na lang ako nang tuluyan na siyang mawala. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan niya. Pero kahit saan ko ipaling ang tingin ko, hindi ko na siya makita. Napapikit na lang ako at isinaisip ang mga sinabi niya. Kailangan ko na siyang pakawalan para matahimik na ang kanyang kaluluwa. Nang muli akong nagmulat ng mga mata, bumungad sa akin ang pamilyar na lugar. Salamat naman at nagkamalay ka na. Ilang araw ka nang inaapoy ng lagnat at walang bukang bibig kundi ang pangalan ni Elvan. Paano po ako nakauwi? Ang huling natatandaan ko po, nasa sementeryo ako. Nung gabing hindi ka umuwi, labis na akong nag-aalala sa iyo. Mabuti na lang maaga pa lang pumunta na dito si Samuel. Hinahanap ka niya at nakita ka nga niya na nakahiga sa harapan ng puntod ng anak niyo. Inaapoy ka na ng lagnat. Nakausap ko po si Elvan. Iha, baka panahon na para palayain mo siya. Para matahimik na ang kanyang kaluluwa. Opo, kailangan ko na nga po siyang pakawalan. Dahil nahihirapan din siya at hindi matahimik. Kahit masakit. Sabi niya mananatili siya sa puso ko. At ganoon din ako sa kanya kahit hindi na kami magkasama. Kahit mahirap, pinilit kong bumangon muli. Alisin ang hinanakit na naipon sa puso ko sa Panginoon. Inalis ko na rin ang galit sa puso ko sa mga taong dahilan na maagang pagkawala ng anak ko. Lagi ako nasa simbahan at paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran sa minsang pagtalikod ko at nagawang kasalanan. Si Samuel naman ay madalas ang pagdalaw sa akin. Hindi ko alam ang motibo niya pero nahihimigan ko sa kanya na gusto niyang mabuo uli kami. Lalo't sinabi niyang wala na sila ng kinakasama niya. Bagamat naguguluhan, ayoko pa ring isara ang puso ko sa pangalawang pagkakataon. Alam ko nasan man si Elvan ngayon. Lagi niya akong ginagabayan. Ipinaubaya ko na rin sa Panginoon ang lahat ng desisyon ko. Alam ko sa pagtitiwala ko sa Kanya, hindi ako maliligaw ng landas. Wakas. Gising na, iho. Malilate ka na sa pagpasok mo. Handa na ang